Hi guys! Good morning! For today's vlog guys, magluluto tayo ng bibingka or cassava cake. Ayan. Ito ang ating mga sangkap guys. Ayan guys, ang ating sangkap. Star margarine, coconut cream, brown sugar, at saka yung pinaka main ingredient natin is yung kamoteng kahoy. Ayan. Itong anong naman guys, condensed milk. Pang toppings ko siya. Mamaya pag oven ko na kasi para siya, parang caramel na siya later. Ayan. See you later guys. Balatan na natin siya guys. Ayan. Press na press pa siya. Kaya napabili ako kahapon. Balatan natin. Tapos mamaya kudkurin. I-grate natin siya. Ganito ganito yung napapanood ko sa amin noon ng mga matatanda. Pag magbalat na kamoteng kahoy, pinapaikot-ikot nilang ganyan. Parang ikaw, pinapaikot lang. Ay, ano pa eh. O, diba guys, mabilis lang siya pag ganyan. Pwedeng kamay lang. O. O, diba? Ang bilis. Ganito ang technique namin sa Ilocos, guys. This is how we do it. Ay, pa-English pa rin nalalaman eh. Kala mo marunong eh. Okay, update ko kayo later guys. Magbalat muna. Ayan guys. Malapit ko nang makayod yung isa. Ito pa lang yung una na kinakayod ko guys. Ayan. Hirap kasi maliit yung pagkuran namin. Tamang-tama to guys. Gawin ko na to. Tapos, sa lahat ng mga suman, ito yung pinakagusto ko talaga. Yung kasaba. Ito ang lagi kong hinahanap pagka lalo sa Pilipinas. Masarap ang gawa sa Pilipinas dito kasi minsan hindi ko alam kung safe yung pagkagawa nila, kung malinis. Hindi naman sa delikadesa ako or nagmamalinis ganun. Kasi ako, pag hindi maganda yung preparasyon ng food, sasakit ang tiyan ko guys. Medyo may pagkasensitive yung tiyan ko. Eh, kahit gusto kong kumain, kung ayaw naman ng tiyan ko, eh ako din ako kawawa kasi hihilab ang tiyan ko guys pag ganun. Pag makakain ako ng di maganda, siguro marumi or maybe reheat, ganyan. Di ba alam na, lalo na sa worldwide. Kasi nasubok ko na yan one time guys. Nang bago pa lang ako dito sa Hong Kong, nag-day off ako, first day off, first time magpunta ng Central.
Siyempre, na-miss ako kasi maraming mga Filipino food doon sa worldwide, ganyan. Ito guys, hindi naman sa naninira ako sa mga shop doon. For my experience, based lang sa aking experience. Bumili ako noon one time. Binagoong baboy ba? Ang sarap-sarap kasi yung itsura niya. Bumili ako with kanin. Doon na din ako kumain. Tapos hindi nagtagal guys. Yung sumakit yung tiyan ko. Tapos yung bang yung pinagpawisan na ako ng malagkit. Ganon. At sa grabe. Talagang sakit ng tiyan ko that time guys. Kaya mula noon, ang ginagawa ko, everyday off ko, nagbabaon na ako guys. Mas tipid pa, o diba? Kaya mga kapwa ko OFW dyan, wais-wais tayo, diba? Kung maging wais tayo sa mga ganyan, makakatipid tayo, diba? Pati tubig ko guys, bihira akong bumili sa labas. Pero na lang kung tinatamad akong magbitbit. Kasi minsan sumasakit yung balikat ko pag sobrang bigat yung mga binibitbit ko guys. Tapos affected yung ulo ko, pati mata. Kaya dun din ang cause kang bakit nahinto ako sa pag-o-online. Saka gusto ko din mag-focus dito sa YouTube. Kasi gusto ko din talagang lumaki yung channel ko, makilala. Ganun. Kasi may purpose ako kung bakit ako gumawa ng account ko dito sa YouTube, nag-join dito sa YouTube kasi hilig ko manood ng mga community vlogger, sa mga community vlogger, sina Tekram, Pugong Biyahero, mga iba. May Kalingap Rab, Bala Santos Matubang, si Kuya Bal, tapos meron pa isa si Kuya Archie Hilario. Yun. Hilig ko silang panoorin guys. Kaya may pag-isip-isip ko, masubok nga din mag-YouTube para sabi ko sa sarili ko. Para pagka lumago, pwede na din ako makatulong sa iba, di ba? Kasi lalo na sa amin guys, sa probinsya, sa Ilocos. Marami kang nakikitang isa na kami doon. In-laws ko lang ang may kaya, wala akong kaya guys. Kaya nagsisikap ako. O, di ba? Kunting minaritas ko na din ang buhay kong konti, di ba? Kaso lang hindi ako marunong edit. Ano ba yan? O dito, ganito na lang tayo, maritas habang kumakayo, di ba? Nagkakayod ng kasabao. Ang cute-cute nung ko, kayuran guys. Nainitan na ako. Kaya naligo ako muna bago ginawa ko kasi mainit. Tapos tamang-tama din. Katayo lang akong ginagawa to. Katapos ko lang kasi nag-lunch brunch na kanina. O diba, ang daming marites. Sasyan sa akin guys. Ganyan talaga ako. Ako yung legit na marites talaga. Pangalan pa lang, marites na. O diba? Pero at least, ang mga marites ko, totoo. Hindi ko hilig magsinungaling, guys. Liars go to hell. Oh, yeah. Ayan, tapos ko na, guys. Ayan, nakahid ko na yung tatlo. Pero pansin nyo, di ba, watery siya, guys. May tubig siya. Pipigain natin yan. Ayan, pigain natin. Tanggalin natin yung juice niya. Ayan. Grabe naman to. Nakapaka-watery naman. Ayan. Feeling ko ito. Chewy-chewy. Malagkit. Ayan guys. Piga-pigain. Alam nyo ba kung saan ako natuto guys? Wala lang.
Sarili ko lang. Kasi pansin ko dito, pag hindi mo piniga, hindi siya magdikit-dikit. Yung hindi siya magiging buo pag naluto na. Magkakahiwalay. Ayan guys, okay na siya. Napiga na natin. Dry na siya, hindi na siya watery. Lagay natin yung mga sangkap niya guys. Coconut. Tapos may tira akong desiccated coconut. Last time nagmawa ako ng palitaw. Halo na natin din dito guys para hindi masayang yung ating coconut. Ayan. Best na fresh. Ito na lang guys. Wala akong fresh. Tapos, ang ating star margarine. Ayan. Wow. Yan guys. Ating star margarine. Instead of butter, ito na ang gagamitin ko guys. Ito, isa kasi itong nagpapabango at nagpapasarap sa ating suman pag ganito. Amin na amoy ko guys. Bango niya. Tapos, wait. Tansyain natin. Hindi ko siya sinusukat yung niya guys. Asukal niya. Tinatansya ko na lang guys. Tapos after pag tinitikman ko yan. Pag pag sweet na or not. Yan. Kahit naman hindi siya masyadong sweet. Kasi mamaya, lagyan natin ng toppings na condensed milk. Ayan. O, diba? Halo lang natin siya maligid guys. Para maging pantay yung Tapos yung butter natin or star margarine. Ma-mix well. O, diba? Hilig ko talagang pagluluto guys. Actually, nung una dito ako nag-start sa mga mapag-video-video. Yung pagluto.